Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay ka. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamungan na gawin mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nagutos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo, at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga.
Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig, nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000 na kaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manuod hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila't papurihan, ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, alleluia, alleluia.
Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat na ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakamula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po, mga kapanalig. Ngayon po ay sa pagpapatuloy natin ng ating pagninilay sa huling linggo sa karaniwang panahon bago matapos ang liturhiyang kalendaryo ng ating simbahan, tayo'y pinapaalalahanan sa isang katotohanan na dapat nating tanggapin sa ating buhay na may katapusan. Ngunit ang katapusang ito ay nagkakaroon ng kahulugan sa pagyakap natin sa ating pananampalataya na bigay sa atin ng ating Panginoon. Na kaya, mga minamahal na kapanalig, sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa taong ito, bago sumapit ang panibagong taon, nagpapaalala sa atin ang Panginoon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin na malapit na ang paghahari ng Diyos? Siguro po sa malapit na, parang may darating. Ngunit, ang paghahari ng Diyos ay nasa atin na. Ang paghahari ng Diyos ay nasa ating buhay araw-araw. Na kung saan ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ang kanyang presensya upang yakapin natin, upang lubusang yakapin ang kanyang kaharian. Alam po natin sa buhay natin na ang ating buhay ay may-ari. Kung sutusin po natin, may hari ang buhay natin. Ngunit kung tayo'y nananatili sa Kanya, nagpapahari o tayo'y nasakupan ng Kanyang kapangyarihan, ibig sabihin, nasa atin din ang pagpagahari niya. Ngunit nakakalimutan natin ito kung minsan ang paghaharing itong bigay sa atin o binibigay sa atin ng Diyos sa kasalukuyan ng ating buhay. Mga minamahal na kapanalig, paano po ba natin nararanasan ang paghahari ng Diyos? Paano ba natin ito binibigyan ng buhay araw-araw sa ating paglalakbay? Ang paghahari ng Diyos, unang-una sa pagtanggap natin sa Kanya. Na alam natin ang buhay natin ay hindi para dito. Ang buhay natin ay para sa Kanya. Kung mayroon man tayong buhay sa ngayon, ito'y biyaya upang makarating tayo sa Kanya. Ano man ang mayroon tayo, biyaya ng Kanyang kaharian upang pagdating ng panahon, tayo ay makasama Niya sa Kanyang kaharian. Ano pong ibig sabihin? Huwag natin sayangin ang paghaharing ipinagkakalob sa atin ngayon ng ating Panginoon. At kung ganon ang ating kaisipan, tunay na gumagalaw ang Kanyang paghahari sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, malapit na po ba ang paghahari ng Diyos? Malapit na kung ginagawa natin ito sa ating buhay. Mga minamahal na kapanalig, malapit sa atin ang paghahari ng Diyos kung hindi tayo sumusuway sa Kanyang kalooban at Kanyang kagustuhan sa ating buhay. Kaya natatakot tayo dahil minsan nakakalimutan natin ang dapat nating gawain o tungkulin natin sa ating buhay ukol sa paghahari ng Diyos
sa ating buhay paglalakbay. Dahil ang ginagawa natin, taliwas, hindi sang-ayon sa nais ng Diyos. Dahil ang paghahari ng Diyos, ito rin ang ating tandaan, saklaw, taglay ang kabutihan. Naghahari ba ang Diyos sa atin ngayon? Malapit ba o malalapit na ba ang paghahari ng Diyos? Mga minamahal na kapanalig, ang paghahari ng Diyos tila bagay paanyaya palagi sa atin araw-araw. Nasabi ko nga po kanina, ang paghahari ng Diyos ay taglay ang kabutihan, taglay ang kaayusan, taglay ang kabanalan. Kung tinatanggap natin ang paghahari ng Diyos o malapit na o nalalapit na ang paghahari ng Diyos, paanyaya tila bagay, pinapabago tayo ng ating buhay. Kaya ito ang minsay para sa atin. Matapos man ang lahat, hindi tayo mawawala dahil niyayakap natin ang paghahari ng Diyos. Kaya nga po, anong sabi sa ating ebanghelyo ngayon? Sa huling kataga, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Isang paalala sa atin, sa pagyakap natin sa kabutihan ng Diyos, sa pagyakap natin sa nais ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo magkakabula. Hindi tayo mawawala. Dahil ito'y may patungo sa Kanyang kaharian. Mga kapanalig, sa pagninilay natin sa araw na ito, sa paglalakbay natin sa araw na ito, sa biyayang kaloob ng Panginoon sa atin sa araw na ito, nawa ang tunay na kaharian ng Diyos, ang Kanyang paghahari ay sumasa atin. Hindi palayo, kundi malapit at malapit para sa atin, na pwede nating maibahagi, hindi lang para sa atin, dahil muli, mga minamahal na kapanalig, sa pangatlong beses kong uulitin, ang paghahari ng Diyos, taglay ang kabutihan, taglay ang kaayusan, taglay ang kabanalan, na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon, na siya rin ibabahagi natin sa ating buhay pang araw-araw. Amen. Mga minamahal na kapanalig, tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa Kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa Kanyang pagdating. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan upang kami paging dapatin paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin naming kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niyang para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang na loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hinihain. Natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabugod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang salay muling mabuhay.
higit sa lahat ang mga pangalang inialay at inaalala natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabiring Maria na ina ng Diyos, San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, nang namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami na Diyos sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mang aming buhay na pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin.
kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin. Taglay natin ang kanyang paghahari sa ating buhay. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapada mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patuloy po nating ipanalangin ang mga kapatid nating mga yumao na nauna na sa atin. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoong aming Diyos, aming Ama, ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao nasa daigdig na ito at manatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kailang kaligtasan.
Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang spirito, at makapiling sana nila ang iyong kalulatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaysa ng pagkakandili ng mahal na ina, si Maria at ni San Jose, ng patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest and peace. Amen. Patalastas po. Tayo po ay magkakaroon ng misa nobinaryo sa darating na ika-29 ng Nobyembre, simula po bukas, para sa dakilang kapistahan ng kainis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o ang Immaculate Conception sa 8 ng Disyembre. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang sa numerong 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa numerong 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene o Jose o si Binibining Alenaje. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating malamisa, humayo kayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa